Isang mapagpalang araw mga kaibigan. Kaibigan, tignan nyo to. Itong nangangalakan na to. Araw-araw itong dumadaan sa amin. Nakakaawa siya. Pero biglang ay lumalaban pa rin siya sa hirap ng buhay. Tignan mo, ayan. Tagalabas pa yan. Tagalabas pa yan. Meron pa ako isang timbang plastic eh. Wala tayo kaya plastic yung may tutulong natin. Si Ariel, asan? Paano pa ito madadala? Saan mo ito ilalagay? Hindi, alisin mo to. Alisin mo to. Tapos, pasok mo siya rito. Para madala mo. Ba't di sa'yo si mama si Ariel? Ayaw. Tanggalin natin ang takip para... Ha? Si Ariel? Oo. Abuti ka pinayagan. Oo. Oo. Tiga ko, tiga ko. Ya. Ano yan? Apa ko, hindi pa ko pundi. Ah. Pundi, ayaw. Ito, inumin mo to? Oo. Wag. Hindi pa ko. Ito, kasi mo to. Bato mo na ito sa ibabaw. Hindi man mawawala na namin. Okay na yan. Magkano ba isang kilo plastic ngayon? 30? Oo. 30? Iniwan ba, iipo ko pa. Hindi ulam. Plastic. Plastic niya yan. Kinakalakal niya. Hirap siya maglakad kasi may depression yung dalawang paa niya. Pero ganun pa man. Malaban siya sa buhay. Ang layo pa rito siguro. Kalahating metro pa lalakarin yan. Papunta sa kanila. Dito to sa loob ng village, St. Joseph 9. Nalakarin niya mga kalahating kilometro pa para makauwi rin siya sa kanila. Awa naman. Pero bilib ako sa kanya. Hindi tulad nung iba eh. Malalakas eh. Kompleto lahat. Maganda maglakad. Pero nagnanakaw. Di ba? Eto, tingnan mo to. May depresya to. Pero positibo siya sa kanyang buhay. Nakakaingit niya kahit sabihin mong gano'n yung tuhod niya. Kaya niya pang umakyat sa mataas. Kaya ako wala eh. Talagang inaabot na ako sa tuhod ko ngayon. Ito siya. Tingnan niyo. Diba? Magaling niya pa yung plastic na yun doon. May depresya rin yung isang kamay niya. Kaya yung kanan lang. Kanan lang. Alam po, kanan yung kaliwa nakabaluktot. Tapos yung paa niya hindi na maayos maglakad. Dito to sa barangay lang. Mahulog? Mahulog? Pahila na lang gawin mo, pahila. Kaganon mo? Hindi na pala pinapasok si Ariel, bawal na. Ay, may kasama siya dati. Dalawa sila. Yung isa din pilay. Ayaw na lang papasukin ng gwardiya. Wawa naman. Nakakaawa din yung ganitong sitwasyon eh. Hindi pa papasukin. Hindi naman sila nagnanakaw. Kung ano yung makita nilang mga plastic dyan sa gilid, pinupulot nila. Kung ako tatanungin, dapat mga ganyang bagay, pinababayaan na lang ng gwardiya pumasok. Diba mga kaibigan? Dahil yung mga ganyang klase maglakad, makakaisip po magnakaw yan. Mas mabilis pa nga yung yung bata kung tatakbo eh. Wala tayong magagawa. Yun ang batas ng village na to eh. Awa naman. Dalawa yan, araw-araw. Nag-iipon sila ng kalakal. Tapos ibibenta nila. Tingnan mo. Tingnan mo kaibigan. Kaawa siya no. Pero ika nga eh. Minsan naaabutan ko sila ng tinapay. Yung almusal ba. Pag halimbawa meron ako. Kasi madalas dito yan eh. Ngayon medyo wala rin tayo. Pero yung mga hiniipong plastic, binibigay ko sa kanila kaso di ko binibigla dahil nahihirapan sila bitbitin sa sitwasyon nga maglakad. Sa niya maglakad. Tingnan mo. Hindi niya maibuhol ng dalawang kamay kasi nga
may problema yung isang kamay niya. Ayan. Wala pa. Yun, ayan. Hindi yan, hindi mahulog yan. Dito ka, may dadang kotse. Oh. Yan, pwede na yan. Yan. Yan, mahulog yan. Ito ba mo ng konti? Ihiga mo siya ng konti. Hindi mahulog yan. Tingnan mo. Oh, di ba? Ayaw niya. Ayaw niya, nahirapan siya. Mas maganda yung tinut... Oo. Tingnan siya maglakad. Diba? Hirap siya maglakad. Doon pa yan, malayo-layo pang aanin yan. Pero nakakatuwa siya. Sa sitwasyon niyang ganyan, positibo siya sa buhay. Nakakabagabag ng damdamin. Pero ika nga may kanya-kanyang plano naman sa atin ng Panginoon. Kahit ganyan yan, may plano mo na dyan ng Panginoon. Di ba? Ang kagandahan sa tangan, positibo siya at di siya nagawa ng masamang bagay. Yun lang, maraming salamat kaibigan. Ako si Papa Franz. Good morning.